water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Hello my dear! Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng June 5, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo my dear mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang nag-aabang at naghihintay ng kanilang readings. Maraming salamat po. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello my dear, welcome po sa ating channel. I hope na mag-enjoy ka dito at mahanap mo my dear or maiprovide ko kung ano man yung iyong hinahanap sa iyong buhay. Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. June 5, 2026. We have here the Judgment card. Pag lumalabas si Judgment, ibig sabihin merong mangyayari na nakatakda na talagang mangyari. Okay? The Hermit. Oh. Si Hermit, my dear, is connected sa realization. Okay? It's more on realizing yung mga bagay-bagay, analyzing, realizing yung mga bagay-bagay. Okay? Probably the consequence of your action. Okay? Ito yung araw, my dear, na paulit-ulit sa isip mo yung isang bagay na ginawa mo. To the point na hermit yung kasama, probably dapat hindi mo ginagawa yung bagay na yun or dapat hindi mo ginawa yun. This is a sign of guilt. This is a sign, my dear, ng guilt. So sa araw na to, water sign, meron kang guilt na nararamdaman. Okay? Meron kang guilt na nararamdaman. So ang tanong, dapat ka nga ba talagang mag-guilt? Yun ang tanong dito, my dear. Kasi to the point na nakakaramdam ka ng ganito, hindi tayo sure kung may ginawa ka bang masama or hindi. Okay? Pero, di ba? This is also energy ng decision making. Okay? Nakukuha ko rin dito. Parang meron ka ditong kinakailangan i-let go. Meron kang kinakailangan ng bitawan, my dear. Yun ang nakukuha ko dito. Posibleng yung guilt, okay? Posibleng vice versa, double blade, my dear, yung mangyayari. Possible na nakakaramdam ka ngayon ng guilt, papasok yung guilt. Or posible naman, my dear, na kailangan mong i-let go yung guilt. Okay. Sa mga matagal nang nakakaramdam ng guilt, ibig sabihin matagal ka na nakakaramdam ng guilty na pakiramdam sa isang bagay na dapat hindi ko ginawa yon, yung parang ganon. Okay, before mo mapanood tong reading na ito, my dear, ito yung araw na mag-e-end na yan. Okay? Pero kung meron kang ginawa lately na hindi maganda, possible, my dear, na itong araw na ito na mararamdaman mo yung guilt doon sa ginawa mo na yon. So, posibleng double blade siya. Para sa mga matagal nang nakakaramdam ng guilt, okay, or ng pagka-guilty, this is the day na mag-e-end siya. Para naman sa kabilang sword, para dun sa mga hindi pa nakakaramdam ng guilt, this is the day na mararamdaman mo yung guilt. Hindi pwedeng mabakante yung space. Pag umalis na yung isa, may papalit doon. Okay? So, let me see, my dear. Tingnan natin yung additional cards. Additional cards.
The Page of Pentacles may kinalaman sa usapin ng financial, my dear. Baka lately, medyo nag-spend ka ng pera o naglabas ka ng pera sa maling lugar. Ay ngayon mo na paulit-ulit, my dear, ngayong araw na to, okay? Sinama ko lang yung mga tao na baka sinasabi, matagal naman na ako nagsisisi or something. Ito na yung last day, my dear, na ikaw ay makakaramdam ng pagsisisi na yon. Okay? This is going to be the last day na mararamdaman mo yung pagsisisi na yon para doon sa mga matagal nang nakakaranas ng guilt. Okay. Para naman doon sa mga makakaranas pa lang ng guilt ngayong araw na ito, may kinalaman siya, my dear, sa usapin ng pera. Okay? This is more on the impulsive, pabigla-bigla, padalos-dalos na paglalabas ng pera. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Kasi Page of Pentacles yan. Oops! Emperor. Ang dami. Okay, the Ten of Wands. Okay. To the point na nakita ko yung Emperor, my dear, maybe you are a Emperor. Okay? Maybe you are a Emperor. Pag sinabing Emperor, my dear, maybe you have the money, you have the capacity, you have the ability, you have the power. Okay? Pero, mahirap kasing maging si Emperor. Si Emperor is may kasamang obligation, responsibility. And hindi ibig sabihin na Emperor ka, my dear, is hindi ka pwedeng magkamali. Okay? Kasi nakita ko si Emperor. So, kahit ang mga pinakamayaman at pinakatanyag or pinakasikat na mga tao, they are very, very careful, my dear, sa paglalabas ng kanilang pera. Kasi pinag-iisipan talaga nila ng mabuti yan, talagang ina-analyze talaga nila ng mabuti yan. So today, my dear, hindi ko naman sinasabing bad, pero minsan, my dear, walang ibang daan kung hindi ito lang. Yung ma-experience mo talaga yung sitwasyon. Okay, walang ibang. And hindi ko inaalis sa'yo na maramdaman mo yan. It is a part sa pagiging tao na maramdaman mo yung guilt, maramdaman mo tong pagsisisi about dun sa ginawa mo, and it's okay. It's okay, my dear. Pero always remember na kasi this is more on money, okay, is more on pera. Ang pera, my dear, is kailangan talaga pinapahalagahan natin. Dapat alam natin kung saan natin siya dinadala. Okay, hindi basta-basta kasi mahirap pagtrabaho, mahirap kitain, mahirap at saka tumigil yung mga nagsasabi diyan na wag niyo sasambahin yung pera, yung ganun. Hindi naman sinasamba ang pera, pinapahalaga ng pera. Kasi yun ang nagpapatakbo sa mundo, ha? Wag akong gagamitan ng mga filosofiya diyan dahil ay nako. Okay. Let me see. We have here the energy of the Eight of Swords. Okay. And the Lover's card. Okay. I think, my dear, for some of you is naging out of control talaga ang mga bagay-bagay. Okay, yun ang nakukuha ko. Or for some of you naman, my dear, is nagtiwala ka ng todo to the point siguro, my dear, na iniwan ka sa ere nitong tao na ito. Ibig sabihin, nagtiwala ka, posibleng naglabas ka ng pera, nagpautang ka, and masakit nga talaga yon. Lalo na kung ganun yung eksena. Kasi sa energy ng Lover's card and the Eight of Swords. Kasi pwede ang mangyari dito, my dear, is iniwanan ka sa ere. Okay? Nung nandun na, my dear, sa difficult moment, nandun na, my dear, sa moment na critical, iniwanan ka sa ere. No? Pero kung wala ka namang jowa, wala ka namang karelasyon, possible na ang nangyari dito, my dear, is naging out of control ka. Ginawa mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, my dear, to the point na ngayon mo nakikita yung resulta na yung sobrang saya mo, my dear, ito pala yung magiging kapalit. Totoo yung sinasabi ng mga matatanda, tawa ka ng tawa ngayon, iiyak ka mamaya. No, yun yung kaibig sabihin nun, my dear, no, para sa ating mga grown adults, okay?
Yun. Para sa mga bata is more on, sige, tawa ka ng tawa, laro ka ng laro, mamaya madadapa ka. Pag nadapa ka, di aray ko, di ba? Ganon. So, para sa mga single, probably over. Okay, basta anything na may kinalaman sa over. Ngayon mo nare-realize na sana hindi mo ginawa yung bagay na yun. Pero once again, my dear, wala ako dito para sisihin ka. Wala ako dito para husgahan ka. Nandito ako, my dear, para makita natin yung buong picture ng buhay mo. Yung eksena sa buhay mo para next time, we can build a better future. Tarot card reading is not all about seeing the future. It's all about building kung ano yung energy as of this moment. Fixing yung energy as of this moment so we can have the better future. Okay? So dito, my dear, posible, my dear, na merong mga tao or somebody that you love na biglang nag-missing in action. Okay, nung naging mahirap na yung sitwasyon, naging very, very difficult na. And ngayon ka, my dear, nakakaramdam ng guilt, hindi para sa kanya, o hindi para sa sarili mo. Because hindi ka naging wise. Hindi mo ginamit, my dear, yung iyong pakiramdam, ang iyong mga senses. Nabulag ka sa pagmamahal. Kaya ang nangyari, umabot sa ganito. And it's normal, my dear. Nangyayari yan sa lahat ng tao. Ang hindi normal, yung paulit-ulitin mo ito. Yung pabalik-balik ka dun sa same situation kasi nagmamahal ka ng tao na merong same blueprint. Yun ang mali. No? Yung nagmahal ka ng ganitong tao, tapos naghiwalay kayo, dahil niloko ka, iniwanan ka sa ere, and then after a month, nagjowa ka ulit, and then same blueprint ulit, and then naulit-ulit. The worst part is, after a month ulit na naghiwalay kayo, meron naman ulit bago. So therefore, I conclude, ganun ulit yung magiging ending. So it is just a repeated cycle. Ang problema, nagkakaroon yun ng maraming sugat na nagiging peklat sa puso natin. Okay? Once again, I'm not judging you, water sign. It's normal. Okay? Ang hindi normal, yung paulit-ulitin siya. Yung ulit-ulit. Lalo na, my dear, kung wala kang partner, ibig sabihin, you have your free will. Meron kang free will, tapos nagkaganitong sitwasyon mo, ibig sabihin, wala kang control sa sarili mo. So next time, ang kailangan i-develop ay self-discipline and self-control. Let me see, my dear, let's go tayo. Last 2 cards na lang. Ulitin ko, my dear, ang tarot card is for guidance, not to see the future. Ang future ay nakasulat na. Depende kung ano nakasulat sa utak mo. Kung disaster yan, definitely disaster ang future. Kung happy ending yan, definitely happy ending ang future. That's the secret of the tarot, okay? I'm here just only to guide you. The Six of Swords. And the Five of Swords. Okay? My dear, sinasabi dito sa card na to na wag mo nang habulin. Kung iniwan ka, iniwan ka. Masakit man, you need to move forward. Masarap maghabol sa isang tao na handang lumingon. Ulitin ko, masarap pong lumingon sa isang tao. Masarap pong maghabol sa isang taong marunong lumingon. Pero kung hindi yan lumilingon, lumalabas na ang litid mo sa kasisigaw ng kasisigaw na tulungan ka at lingunin ka at hindi pa rin talaga lumilingon na para bang walang naririnig, mas maganda pa na pabayaan mo na. If there is any obligation na dapat gawin ng tao na ito, and then meron tayong batas, maghabla ka, gawin mo kung ano ang nararapat. Pero yung pipilitin mo siya, magsasayang ka ng pawis, magsasayang ka ng effort, never mind, my dear. Uulitin ko, masarap maghabol ng isang tao na marunong lumingon. Pero pag hindi marunong lumingon,
sayang lang ang energy mo. Bottom deck of the card is the energy of the Knight of Pentacles. Okay. This is the time, my dear, na magmuni-muni ka. Okay, meron kang page over here, may kinalaman sa usapin ng impulsive decision, okay? And sa energy ng Knight, na medyo slow. Okay, medyo slow. So this is the time, my dear, na namnamin mo talaga tong araw na ito. Although yes, masakit siya, mahapdi, makirot, mas mahapdi pa sa sugat na nilagyan ng alcohol. Pero once again, pain make us stronger. Sabi pa nga nila sa mga nagwo-workout at nagji-gym, no pain, no gain. And please, my dear, learn from this experience. Practice makes perfect. But ano ba sabi nila? Practice makes perfect. But then again, nobody nobody's perfect. Na, and joke lang 'yon. So why do you practice? Ang gusto ko lang sabihin dito, my dear, bago tayo mag-end is maging tanda sa atin yung mga pagkakamali natin. Maging tanda talaga sa atin. Hindi yan kahinaan. Actually, that is a sign of maturity. That is a sign that you are getting older. Because as you get older, the more experience na nangyayari sa'yo. And the more experience na nangyayari sa'yo, my dear, the more knowledge na nakukuha mo. Sabi pa nga ni Kuya Kim, kung walang ni Ernie Baron, kung walang knowledge, walang power. Bye-bye. Kailangan natin to, my dear, kahit masakit. Okay? So, ano meron dito? This is the time, my dear, na namnamin mo ito. Okay? Namnamin mo talaga ng bonggang-bongga. Okay? Para mag-marinate siya and at the same time, hindi na natin ulitin. Okay? So, my dear water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, ito ang reading na nasagap natin para sa araw na ito, June 5, 2026. Tama, 2026. Kagaya po ng sinabi ko kanina, my dear, sa bandang dulo, bandang unahan ng ating video, ano ba, mali-mali ka na. No, magtatapos na nga lang yung video, mali-mali ka pa. Okay. Kagaya po ng sinabi ko, my dear, sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po, water sign, and then take care of yourself. Bye-bye!